babalita ko na sa inyo yung mga maiinit na showbiz story, no, na talaga namang pinag-uusapan sa social media at sa mainstream media. At syempre, unang-una na nga riyan dyan, Lloyd and Denise. Ito nga, no, si Albi Casino. Yes, kinumpirma na nga, no, o ayon sa mga source na OG Diaz, no, sa kanyang latest showbiz vlog, ay itong si Albi Casino ay isa ng ganap na ama. Yes, no, isinilang na nga ang baby boy nito ni Albi Casino sa isang non-showbiz niyang girlfriend at ngayon ay nasa Amerika itong aktor para makabanding at makasama nga itong kanyang mag-ina. Siyempre no, ang huling project na ni Albi Casino na napanood natin ay hit na series na Can't Buy Me Love. At syempre no, ayon nga rito kay OG Diaz, talagang proud at happy itong aktor dahil nga finally no may sarili na siyang pamilya, may sarili na siyang anak at he's happily in a relationship dun nga sa kanyang non-showbiz girlfriend. Pero no, wala pang kumpirmasyon mismo mula sa kampo ni Albi Casino tungkol nga sa balitang ito. Wala pa siyang pinopost sa kanyang mga social media accounts tungkol dito. So yan yung aabangan natin no kung Tito Bon, kung kailan niya ilalabas yung larawan ng kanyang baby. Lloyd and Denise. ito Tito Bon, wala nang rito. Kasi naalala mo, many years ago, na-involved sa isang paternity issue. Itong si Mr. Casino, along with, nakalimutan ko na sino yung mga pang artista. Andy Eigenman. Oo, diba? And turns out, at ewan ko kung affected yung career niya doon, pero hindi mo malaki usapin dati yon Tito Bon. Totoo. Almost a decade ago, talagang papasikat, no, paabante tong career ni Albi Casino kasi sa mga nakakatanda sa kanya o nare-remember, itong si Albi, pinair kay Catherine Bernardo sa Mara Clara at talagang malakas yung nila, no, yung tandem nila, yung love team nila until that controversy happened. Ito nga ang paternity issue na to na involving Albi and Andy Eigenman na talagang yun nga medyo lumamlam yung career nito ni Albi Casino after that issue, after that incident. Pero ngayon medyo nakabawi-bawi na itong si Albi in the recent years. At tama ka dyan, Lloyd, wala nang issue to. Dahil talagang anak niya itong baby na to sa isang non-showbiz girlfriend. Ayon na nga rin no, sa balita ni OG Diaz. Lloyd and Denise. Confirmed, ika nga. Confirm. Sorry. Ano naman ang balita, Von, kay Marian Rivera? Yes, ito nga nakakwentuhan natin itong si Marian Rivera kamakailan sa latest endorsement niya sa isang vitamin, sa isang brand ng vitamins para sa mga bata. At dito niya ibinahagi sa atin na talaga may inaabangang pelikula itong si Marian Rivera. Ito nga yung Cinemalaya entry niya na Balota. So nakakwentuhan natin si Marian, dito niya sinabi na ito daw entry na to ay ang kanyang first ever indie project o indie movie sa mahigit ilang years niya sa showbiz. At ayon nga rito kay Marian, ito daw yung extreme ng kanyang acting career dahil daw talagang todo-todo ang ibinigay niyang performance para rito. Off the record, may mga binanggit na sa atin si Marian on what Balota is all about, pero bilang respeto na rin sinabi ngayon na wag munang ikwento, saka natin ibabahagi ito kapag pwede nang ikwento o naging open na si Marian na ikwento kung ano man yung Balota. Pero ang masasabi lang niya, talagang extreme daw ang kanyang ginawa para rito at hindi niya pa daw nagagawa sa kahit anong project niya, mapa TV man o mapa television. So yan yung ating aabangan. And speaking of aabangan, na ikwento o na tanong din natin kay Marian, yung isa sa mga controversial na pinag-uusapan ngayon sa social media, kung oobligahin ba niya ang kanyang mga anak sakaling lumaki na ito sa paglaki nila, na tulungan sila nila Dingdong o yung o yung pag-uubliga sa mga anak na magbigay ng financial na tulong sa mga magulang. Sabi ni Marian, nasa kanyang mga anak kung ano yung magiging desisyon nila. Iiwan niya yung desisyon na yung sa kanyang mga anak.
Pero bibigyan niya ng exposure o i-open niya yung ganong topic sa kanyang mga anak habang bata pa. At sinabi nga ni Marian no, na habang bata pa raw itong sina Sixto at si Zia, ino-open na niya, ine-expose na niya sa mga pagtulong sa iba, pagtulong sa kapwa, sa mga charity events, etc. etc. So, yan yung mga latest tungkol nga dito sa okay. parenting style ni Marian Akala ko, Rivera. Von, Lodi sorry. Denise. Akala ko issue ng tutulungan ba sa or sa showbiz. oo. Pero ito yung debate na obligasyon ba ng anak na tulungan ang magulang? Yung tanong nung utang na loob. Oo, versus of course lahat ng magulang may obligasyon sa anak. Yes. Pero ito, unpopular opinion na Western. Okay, optional daw ang, although siyempre tayo mga Katoliko tayo at ano, sa mga nasa West, walang obligasyon daw ang anak na tulungan supposedly ang mga magulang. O parang kumbaga, hindi naman ang choice yun na napunta ka sa mundong ito. Kumbaga, so on and so forth. Isa sa mga dahilan nga ito kung bakit ilalagay sa mga yung mga homes, no? Yeah. Yung mga Retirement homes. matatanda. Oo. Pero akala ko sasabihin mo dito, isang controversial na sa social media nag-usapan, supposedly naging tatay daw umano itong si Mr. Ang Mr. ni Marian sa ibang babae. Naku, deadma si Marian sa mga issue dahil happily married sila ni Ding Dong at naniniwala siya no, na sobrang happy nung family niya para pa bigyang pansin yung mga issue na. And even si Ding Dong, no, kinlarify na rin niya yan sa isang talk show no, na talagang no, hindi totoo, walang katotohanan yung matagal na nachichismis at naiintriga na meron nga siyang anak doon sa dating actress na nakasama niya sa isang teleserye, Lodi Denise. Von, babalik ko lang dun sa video, no? Nakikita natin, hina-highlight yung nasa may siko ni Marian. May kinalaman ba yun sa pagka-extreme Ay. ng mga ginawa niya? Ay. Yes, sabi nga ni Marian, no, may mga sugat. Yan isa sa mga example. Nagkasugat siya dahil sa sa pagtitape at pagsushoot nung kanyang indie movie na Cinemalaya entry, no. Talagang sinabi talaga yan na hindi siya nagpa-double, hindi rin siya nagpa-makeup, low makeup yung mga eksena, hindi siya nagpa-double dun sa mga eksena kahit gaano pa katindi dahil ganun nga yung dedication na ibinigay niya rito dahil ito nga yung kanyang first ever indie movie at gustong-gusto niya yung tema nung pelikula. So Hulaan ano yan, ko. yan yung mga aabangan Von. ng fans ni Marian sa Cinemalaya. Walaan ko, Von, title pa lang may kinalaman sa eleksyon ito. Kailan ka pa makakita naman ng balota, di ba? Kundi tuwing eleksyon. Okay, Correct. first Sinabi clue. nga ni Marian, ang dami ngang mga nagsasabi na sa mga netizens na ang tapang ni Marian Rivera for doing that kind of role. Kasi parang a few weeks ago, may pinost na rin yung director at yung creatives nito no, ng pelikulang ito about the project. So marami mga nag-comment na, ang tapang ni Marian for her to do that kind of role. Eh syempre, knowing Cinemalaya, yung mga entry dyan, hindi naman putyo-putyo. Talagang pangmalakasan, pangmatindihan, at grabe rin yung mga yung mga isyong tinatalakay. So yan yung aabangan Ano ba natin yung sa Cinemalaya entry ni Marian Rivera. Tito Von, ano ba yung mga pelikulang puchu-puchu? Bigyan mo kami example. Nako. Alam nyo na yan kung ano yung mga yan. Hindi namin Siyempre, alam. pero pag sinabi natin Cinemalaya, that's one of the premier, or if not the most premier independent films festival dito sa Pilipinas. So, Von, expect matanong natin ko yung lang, mga Von, entry dyan. Si Dekalidad. Marian Rivera, nakikita natin nasa tabi mo. No? Ando rin si MJ Marfori na. Alam natin na kutis sa pang white balance ito si MJ Marfori. Pero si Marian, umaga na talaga, no? Yung liig niya, mukha siyang, mukha siyang Raphaelite painting or sculpture. Kumbaga Renaissance painting yung dito niya. No? Ikaw ba, Bon, wala kang nararamdaman pagkatabi mo si Marian Rivera? Well, nagagandahan tayo no kay Marian Rivera. Every time na nakakakwentuhan natin siya at na-i-interview natin siya, iba talaga yung glow ni Marian Rivera kahit pa nung nung mga nakaraang buwan na na-interview natin siya, parang paganda siya ng paganda. Every time na nakikita natin, parang hindi naman nakahagard itong si Marian Rivera no. At sabi nga niya no na siya rin mismo, iba rin talaga yung kanyang
secret pagdating sa pagiging glowing. Talaga namang stress-free, iniiwasan daw niya mga intriga, stress, at syempre no, yung magandang aura niya, idudulot na rin na kanyang pagiging magbuting ina para sa kanyang mga anak na sina Sixto at Zia. Lloyd and Denise. Von, ano naman ang secret ni Darren Espanto na pwede mong i-share? Oh, ito na nga. Si Darren Espanto ay nagsi-celebrate na ngayon ng kanyang 10th year anniversary sa showbiz itong si Darren Espanto, at bahagi nga ng kanyang pagdiriwang ng kanyang ika-10 taon sa showbiz ay itong kanyang concert na gagawin sa Smart Araneta Coliseum sa June 1. Siyempre nakakwentuhan din natin si Darren Espanto tungkol sa mga aabangan sa kanyang 10th anniversary concert. Unang-una na riyan, mas makikilala daw at may mga pasabog daw siyang performances na hindi pa napapanood ng kanyang mga tagahanga in the previous events or previous shows. Pangalawa, yung production daw ay aabangan dahil yung stage, yung light, etc. talagang pang world class daw na talaga namang isa sa mga first time na gagawin dito sa Pilipinas, yung stage production. So yan yung aabangan natin dito kay Darren Espanto. Siyempre sa mga nakakakilala kay Darren, sumikat itong si Darren Espanto nang sumali siya sa The Voice Kids 10 years ago. Hindi man siya pinalad na manalo dun sa nasabing kompetisyon, it opened a lot of opportunities nga dito kay Darren Espanto. Hindi lang sa singing, kundi maging sa acting career, no? Siyempre kamakailan, napanood natin itong si Darren Espanto na naging bahagi ng hit series na Can't Buy Me Love. Lloyd and Denise? Alright. Maraming salamat sa iyo. Nagti-thank you na ako dahil alam kong wala tayong maaasahan na awitin mula sa tinig ni Von Belenario sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo, Tito Von Belenario.